Ang titulo ng salita ng Diyos na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ang Kristyanismo na binansagang erehiya. Tinitingnan ang kasaysayan ng sinaunang simbahan, intindihin natin ang dahilan kung bakit kailangan nating magdusa sa panahong ito, sa panahon ng Espiritu Santo, at kung bakit tinitingnan ng lahat ng simbahan sa mundo ang ating simbahan mula sa baluktot na pananaw. Sa pag-unawa rito, maglaan tayo ng ilang oras para kumpirmahin na ang katotohanang mayroon tayo ay tunay ngang ang katotohanan. Tingnan natin ang Acts chapter 24, verse 1. Pagkaraan ng 5 araw, ang pinakapunong pari na si Ananias ay lumusong na kasama ang ilang matatanda at ang isang tertulyo na tagapagsalita na siyang nagharap ng sakdal sa gobernador laban kay Pablo. Nang si Pablo ay tawagin, sinimulan siyang paratangan ni Tertulyo na sinasabi, "Kagalang-galang na Felix, yamang dahil sa iyo'y nagtamo kami ng matagal na kapayapaan at dumating ang mga pagbabago sa bansang ito dahil sa iyong pagtanaw sa hinaharap. Kinikilala namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako na may lubos na pasasalamat. Ngunit upang hindi na kayo maabala pa, hinihiling ko sa iyo, sa iyong kagandahang loob, napakinggan mo kami ng ilang sandali. Natagpuan namin na ang taong ito ay mapanligalig at mapag-udyok ng kaguluhan sa lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig at isang pinuno sa sekta ng mga Nazareno." Ito ang tagpo kung saan nagharap ng sakdal sa hukuman ang pinakapunong pari na si Ananias at ang mga tagapagsalita laban kay Apostol Pablo para sa sedisyon. Pumunta tayo sa verse 14 para makita kung paano tumugon si Apostol Pablo sa kanilang mga sakdal. Pinaniwalaan ni Apostol Pablo si Jesus. Sa mga termino ngayon, naniwala siya sa Kristyanismo. Tama? Dito, ang Kristyanismo ay tinatawag na sekta, na ang ibig sabihin ay erehiya. Tingnan natin ang Acts chapter 24, verse 14. "Ngunit ito ang inaamin ko sa iyo, na ayon sa daan, na kanilang tinatawag na sekta, ay sinasamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno, na pinaniniwalaan ang lahat ng bagay na alinsunod sa kautusan o nasusulat sa mga propeta. Ako'y may pag-asa sa Diyos, na siya rin namang inaasahan nila, na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid." Dito sa Acts chapter 24 verse 14, sinabi ni Apostol Pablo habang ipinagtatanggol ang kanyang sarili na, "Ako ay tagasunod at mananampalataya ng daan," na tinatawag nilang sekta, isang erehiya. Ang relihiyong pinaniniwalaan ni Apostol Pablo, Pedro at Juan ay tinatawag ng mga simbahan ngayon bilang Kristyanismo. 모든 그 교회에서는 그리스도교라고 이렇게 표현을 합니다. 또 이것이 이제 중국어로 Hinatid ang Kristyanismo sa China at pagkatapos ay sa Korea. Sa Korea, ang Kristyanismo ay binibigkas bilang Gidokgyo. 또 표현을 하기도 했죠. 이 그리스도교의 Sa mga unang araw ng Kristyanismo, ang Kristyanismo ay tila erehiya sa mga mata ng mga Hudyo na may bigay na kapangyarihan sa panahong iyon. Naniwala sila sa Diyos Jehovah at sa Pentateuch ni Moises. 기독교를 바라보니까 그들의 그 눈에는 이단처럼 보였습니다. Sa kanilang paningin, si Jesus at sina Apostol Pablo, Pedro at Juan ay tila mga erehe. 이 모든 Pero sa mga araw ngayon, paano tinitingnan ng lahat ng simbahan ang kanilang pananampalataya? 점을 어떻게 평가하고 있습니까? Sinasabi ba nila na ang mga apostol ay naniwala sa erehiya? 진리를 믿었다는 사람 Ngayon sa panahon ng Espiritu Santo, kumbinsido ang mga tao na ang mga apostol ay naniwala sa katotohanan. Tama? 바울을 Sa palagay nyo ba, nakarating sa langit ang pinakapunong pari o ang matatanda na nagharap ng sakdal laban kay Pablo? 천국 갔겠는가? O sa tingin nyo ba, nakarating sa langit si Apostol Pablo na siyang pinaratangan na isang erehe? 어느 쪽입니까, 여러분? Sa palagay nyo, sino ang nakarating sa langit? Hindi ba't napakahalata naman ng tanong na ito? 그러나 Gayunman, noong mga sinaunang araw ng Kristyanismo, ang mga Hudyo na may bigay na kapangyarihan ay nagbansag sa Kristyanismo na naniwala kay Jesus bilang erehiya. 이단이라고 이렇게 평가를 했습니다. 그럼 Kung gayon, ikinailaban ng Kristyanismo ang buong paniniwala ng Judaismo? 아닙니다. Hindi.
아담도 Naniwala sila kina Adan, Eva, Abraham, at iba pa. 아브라함도 Silang lahat ay nagmula sa parehong linya ng pananampalataya, pero may naiiba sa pagitan ng dalawang ito. Kung gayon, ano ang pagkakaiba? Na binansagan sila ng mga Hudyo bilang mga erehe at tinanggihan sila? 내용을 자세히 보시면서 Kailangan nating malaman ang puntong ito sa panahong ito. Ang mga taon ng gawain ng pagtubos ng Diyos ay nahahati sa panahon ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 신앙을 했던 것이 유대교라고 보시면 Ang relihiyong naniwala sa Diyos Jehovah sa panahon ng Ama ay Judaismo, 신앙했던 at ang relihiyong naniwala kay Jesus sa panahon ng Anak ay Kristyanismo. 마지막 이 성령 신앙 Makukumpirma natin sa pamamagitan ng Biblia na sa huling panahong ito ng Espiritu Santo, nararanasan natin ang mga paghihirap na naranasan ng Kristyanismo sa mga unang araw. 있는데요. Kung gayon, ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng Judaismo at ng Kristyanismo? Ano ang magkaiba sa kanilang mga doktrina? 예, 달랐던 그 Ang 문제에 pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito ay nananiwala ang Kristyanismo sa Diyos na dumating bilang tao. 그리스도교에서는 At paano naman ang Judaismo? 유대교에서는 어땠습니까? Ikinaila nila ito. 부인을 했습니다. Ito ang pagkakaiba. 예수님을 Ang Kristyanismo na tumanggap kay Jesus bilang Diyos ay may katotohanan tungkol sa Diyos na dumating bilang tao. 확실하게 있었습니다. 그러나 반대로 Sa kabaligtaran, 유대교에서는 naniwala ang Judaismo na hindi kailanman magpapakita ang Diyos sa anyong tao. Ang ideyang ito ay tumatak sa mga isipan ng mga pinakapunong pari at ng matatanda na mga pinuno noong panahong iyon. 그 머릿속에는 아주 고정관념처럼 박혀 있었습니다. 물론 Kung titingnan nyo ang mga propesiya sa Isaiah chapter 9 o sa Genesis chapter 18 na propesiya na ang Diyos ay paparito sa lupa sa laman at nagpakita ang Diyos sa pamilya ni Abraham sa anyong tao. 나타나신 그 장면도 있었습니다. Gayunman, inisip nila na ang Diyos ay hindi kailanman mananahan kasama natin bilang isang tao. 그런 어떤 Ang Diyos ay hindi ganitong uri ng nilalang. 이렇게 절대적으로 Lubos nila itong pinaniwalaan. 육체를 입고 Kaya nagkaroon sila ng negatibong pananaw tungo sa pananampalataya sa Diyos na pumarito sa lupa sa laman. At tinuring nila ang lahat ng may ganitong uri ng pananampalataya bilang mga erehe. 그러나 비록 그리스도 Kahit na ang Kristyanismo ay pinaratangan bilang erehiya, ang lahat ng taong naniwala kay Jesus sa panahong iyon ay nakapunta sa langit. 그들에게 Si Jesus ay nagbigay sa kanila ng pangako, nagsasabing, 이제 내 아버지 집에 가게 "Pag kayo ay pumunta sa bahay ng aking ama, hahayaan ko kayong kumain at uminom sa aking hapag at na maupo sa mga trono na hinuhukuman ang 12 lipi ni Israel." Sa ibang salita, binigyan ni Hesukristo ang lahat ng taong tumanggap sa Kanya ng pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit. Gayunman, sa mga araw na iyon, anong di marangal na katawagan ang ibinigay sa kanila sa mundong ito ng mga tao? Sila ay tinawag na mga erehe. Sa anong dahilan? Ito ay dahil naniwala sila sa Diyos na dumating bilang tao. 자, 우리 오늘 그 내용 Tingnan natin ito sa Biblia. 확인을 해보도록 Tingnan natin ang John chapter 10 verse 30. Nababasa sa chapter 10 verse 30 na, "Ako at ang Ama ay iisa." 하나이니라 하신대. Si Jesus ang nagsasalita rito, tama? 말씀이죠. Sinabi ni Jesus na, "Ako at ang Ama ay iisa." Ibig sabihin, siya ay ang Diyos mismo. 말씀을 하셨습니다. Verse 31. 일절의 가르침을 Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. 예수께서 대답하시되 Sinagot sila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako?" Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na, ano? 자칭 Diyos." 하나님이라 함이로다 하고 했습니다. Sinabi nila na, ikaw ay isang tao. Kaya paanong nasasabi mo na ikaw ay Diyos? Dahil ipinaalam sa kanila ni Jesus na ang Diyos mismo ay pumarito sa lupa sa laman, ang mga Hudyo ay dumampot ng mga bato para pagbabatuhin siya. Gayunman, ang 66 na aklat ng Biblia ay nagpapatotoo na ang bawat espiritong hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay dumating sa laman ay ang espiritu ng ano? Ay ang espiritu ng Antikristo. 이렇게 표현하고 있습니다. Ang Diyos mismo ang nagpatotoo na pumalupa siya sa laman. 하나님께서 Ipinapaalam din ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng maraming propeta. 통해서 우리에게 또 일깨워 주고 있습니다. 1절 2절 3절 4절 5절 6절 7절 8절 9절 10절 11절 12절 13절 14절 15절 16절 17절 18절 19절 20절 21절 22절 23절 24절 25절 26절 27절 28절 29절 30절 31절 32절 33절 34절 35절 36절 37절 38절 39절 40절 41절 42절 43절 44절 45절 46절 47절 48절 49절 50절 51절 52절 53절 54절 55절 56절 57절 58절 59절 60절 61절 62절 63절 64절 65절 66절 67절 68절 69절 70절 71절 72절 73절 74절 75절 76절 77절 78절 79절 80절 81절 82절 83절 84절 85절 86절 87절
Pumarito sa lupa si Jesus, alinsunod sa mga propesiya ng Biblia. Gayunman, dahil lang sa hindi ito sumasang-ayon sa mga kaisipan ng mga tao sa lupa, ano ang tinawag nila kay Jesus at sa kanya mga mananampalataya? Tinawag nila ang mga ito na mga erehe. Ngayon, sa mga araw ngayon, sa panahon ng Espiritu Santo, kung kailan dumating si Kristo sa ikalawang pagkakataon, pareho ang nangyayari sa mga nakatanggap sa ikalawang pagdating na Kristo. Gayunman, ang lahat ng banal ng sinaunang simbahan, gaya ni na Apostol Pablo, Pedro, Juan o Santiago, ay hindi natakot sa anumang tinawag sa kanila. Ito ay dahil ganap silang kumbinsido na ang Diyos na pinaniwalaan nila ay ang totoong Diyos. Ang sinaunang Kristyanismo ay nagsikap na ipahayag na si Jesucristo ay Diyos. Tumuon sila sa pagpapaalam tungkol dito sa buong mundo. Ngayon, sa panahon ng Espiritu Santo, sa panahon kung kailan tayo nabubuhay ngayon, ang Diyos Ama ay hindi dumating ng mag-isa, kundi sino pa ang dumating kasama ng Espiritu Santo? Ang babaeng ikakasal. Kaya tayo ay tinatawag ng mga erehe ng 2 beses kaysa dati. Gayunman, kaya natin itong tanggapin at tiisin. Ito ay dahil ang Espiritu Santo na si Amang Ansanghong at ang babaeng kakasal, ang makalangit na inang bagong Jerusalem, ay tiyak na sino? Tiyak na Diyos. Sa John chapter 10 verse 30, ipinapaliwanag na pumarito ang Diyos sa lupa bilang tao. Tignan din natin ang 1 John chapter 4 verse 1. Nababasa sa chapter 4 verse 1 na, "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo." Ang pagkilala man ng isang tao o hindi na ang Diyos ay pumarito sa lupa sa laman ay ang paraan kung paano natin matutukoy kung siya ba ang espiritu ng Antikristo o ang espiritu ng tunay na Kristo. Ang mga taong naniwala sa Judaismo ay tumangging tanggapin si Jesucristo nang pumarito siya sa laman. Anong resulta ang nakuha nila sa huli? Makakabahagi ba sila sa handaan ng kaligtasan? Hindi sila kailanman makakabahagi sa kaligtasan. Pareho ito sa panahong ito. Sa mga araw ngayon, ipinipilit ng lahat ng simbahan na may iisang Diyos lang, ang Diyos Ama. Gayunman, ano ang prinopesiya na ng Biblia at ng mga propeta? Sa Revelation chapter 22, prinopesiya na ang espiritu at ang babaeng kakasal ay darating sa lupa at natatawagin nila ang buong sangkatauhan para bigyan ang mga ito ng buhay. Ano sa palagay niyo ang mangyayari sa mga hindi tumutugon sa kanilang pagtawag sa panahon ng Espiritu Santo? Hindi sila isasama sa kaligtasan. Tunay na pinagpala ang lahat ng kapamilya ng Zion na tumugon sa pagtawag ng Espiritu at ng babaeng kakasal at na pumarito. Ang katotohanan na ang Diyos ay pumarito sa lupa, isinusuot ang laman, ay isang malaking punto ng pagbabago para sa ating buhay na walang hanggan at kaligtasan. Kumpirmahin natin ito sa Philippians chapter 2 verse 3. Nababasa sa chapter 2 verse 3 na, "Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip, na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa Nasa anyo ng Diyos. Ito ay nangangahulugang pumarito siya sa lupa sa laman, pero taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Siya ang mismong Diyos. Pumarito siya sa lupa, isinusuot ang laman. Kaya siya tinawag na anak ng isang karpintero mula sa Nazaret o na anak ni na Maria at Jose.
불리우기도 하시고 Tumanggap din siya ng pamumuna mula sa mga tao na nasa kanyang bayan at mga kapitbahay. Sinabi nila, hindi ba't kasama natin ang lahat ng kanyang kapatid? Kahit na nagpakita siya sa lupa sa laman, sino siya? 그는 곧 Siya 누구셨다고요? ay Diyos. 예, 근본이 하나님이셨다는 Ito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Judaismo at ng Kristyanismo. 차이였다고 볼 수 있겠습니다. Kung gayon, 그럼 오늘날 ano ang pagkakaiba sa pagitan natin at ng mga umiiral na simbahan ngayon na nag-aangking nagmana sa Kristyanismo? 교회들이라고 얘기하는 사람들과 우리의 차이는 그럼 무엇입니까? Pinag-uusapan lang nila ang tungkol sa Diyos Ama. 존재만 지금 얘기하고 있습니다. Gayunman, sa panahong ito, naniniwala tayo sa Diyos Elohim, sa Espiritu at sa babaeng kakasal, na Diyos Ama at Diyos Ina. 엘로힘 하나님을 우리가 믿고 있습니다. Mula sa kanilang pananaw, may mga bagay na hindi nila maiwasang mamali sila sa pagkakaunawa. 우리 하나님 Gayunman, pinatutunayan ng Biblia at ng ating Diyos na totoo ang ating pananampalataya. Ang lahat ng bagay na pinaniniwalaan natin ay mula sa Diyos. Naniniwala tayo sa Diyos Elohim, ang Espiritu at ang babaeng kakasal na pinatototohanan ng Biblia. Hindi tayo kailanman gumawa ng anuman na wala sa Biblia, ni naniwala sa kung anuman na wala sa Biblia. Kung gagawin natin iyon, ang ating Church of God ay hindi makakatagal ng kahit isang taon. Marahil nga ay hindi pa isang taon, hindi natin kayang umiral ng kahit 6 na buwan. Dahil lang galing sa Diyos ang lahat, binigyan tayo ng Diyos ng kumpiyansa na tayo ay hindi kailanman mabibigo, ano pa mang uri ng mga paghahadlang at pagsalungat ang dumating sa atin. Bumalik tayo sa nangyari 2,000 taong nakalilipas at tingnan natin ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Kristyanismo at ng Judaismo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga naniniwala na ang Diyos ay pumarito sa lupa sa laman at ng mga tumayo laban dito. Unawain natin ito sa pamamagitan ng John chapter 1. Chapter 1, verse 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Dito, may kita natin ang isa pang ekspresyon tungkol sa Diyos. Sinasabi nito na ang Diyos ay ang salita. Pumunta tayo sa verse 14. Ayon sa John chapter 1 verse 1, sino ang salita? Ang Diyos ay ang salita. Kung gayon, naging ano ang Diyos? Naging tao ang Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang lahat ng doktrinang ito ay naitakda bilang ang lubos na katotohanan para sa mga sinaunang Kristiyano. Sa kabilang banda, ang bayan na kabilang sa Judaismo na may bigay na kapangyarihan sa panahong iyon ay nagsabi, paanong darating ang Diyos bilang tao? Hindi namin magagawang paniwalaan na ang Diyos ay naging isang tao. Ang pinakamalinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito ay na naniwala ang Judaismo na ang Diyos ay dapat na nasa langit tanging sa Espiritu at na naniwala ang Kristyanismo na tiyak na kayang dumating ng Diyos sa lupa sa laman at mananahan kasama natin. May isa pang pagkakaiba. Tinuro ng Judaismo na pag sinunod nila ang kautusan ng lumang tipan, alinsunod sa kautusan ni Moises, maaari silang pagpalain at dumating sa kaligtasan. Gayunman, ang Kristyanismo na naniniwala kay Jesus ay nagturo na ang lumang tipan ay isang anyo at anino lang na mga bagay sa panahon ni Kristo. Dahil nagpakita na si Kristo, hindi na natin kailangang sundin ang kautusan ni Moises. Sa halip, kailangan na tayo ay nasa kautusan ng bagong tipan na tinatag ni Kristo para sa atin. Ito ay isa pang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Judaismo at ng Kristyanismo. Dahil dito, laging pinaratangan ng Judaismo ang mga sinaunang Kristiyano bilang mga erehe. Ang mga Kristiyano ay tumanggap ng labis na pang-aapi at pang-uusig sa lipunan ng mga Hudyo. Ang panahon ng Ama at ang panahon ng Anak ay nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng Judaismo at ng Kristyanismo. Sa pamamagitan ng nangyari sa panahon ng Anak, kailangan nating ikumpara ngayon sa huling panahong ito ng Espiritu Santo, ang panahon ng Anak
at ang panahon ng Espiritu Santo. Ang mga tao sa panahong iyon ay laging nagpumilit na hindi kailanman magagawa ng Diyos na pumalupa sa laman. 그 주장이 늘 기득권층의 주장들이었습니다. Pareho ito sa mga araw ngayon. Kahit na lagi tayong inaapi at humaharap sa mga paghihirap, gaya ng tinuro sa atin ng Diyos, nagpapatotoo tayo na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Pag naniniwala tayo kina Ama at Ina na kapwa magkasamang pumarito sa lupa sa panahon ng Espiritu Santo. 구원이 있다는 사실을 Wala nang susunod pang panahon pagkatapos nito. Sa Matthew chapter 28, nasusulat na, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at sa kanino pang pangalan at sa pangalan ng Espiritu Santo. 성령의 Ipinapakita nito na may tatlong panahon, ang panahon ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala nang maaaring maging ibang panahon maliban sa tatlong panahong ito. Ngayon, ang kaligtasan ay nasa huling yugto, nasa yugto ng pagkakumpleto. Sa panahon din ng pagkakumpleto, pinag-uusapan ng maraming tao ang tungkol sa simbahan natin. Ipinagtatanggol ng ilan ang simbahan natin, nagsasabing, ang pinaniniwalaan ng Church of God ay nasa Biblia lahat. Ginagawa nila kung ano ang nasa Biblia. Kaya ano ang masama rito? 또 Gayunman, ang ilan namang tao ay nagsasabing, ang Church of God ay naniniwala sa Ama pati na rin sa Ina. Kaya medyo kakaiba ito. Marahil na isa itong kulto. 이렇게 이제 얘기하는 무리들도 있습니다. 그러나 Gayunman, ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi ng Biblia. 사람의 Hindi tayo naliligtas ng mga opinyon ng mga tao, kundi sa pamamagitan ng paghatol ng Diyos. Ang magliligtas sa atin ay ang Diyos, hindi ang mga tao. Tama? Sa panahong ito, dapat nating sundin ang paghatol ng Diyos na nasa Zion. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng sinaunang simbahan, makikita natin na may matitinding salungatan sa pagitan ng kautusan ni Moises na ipinilit ng Judaismo at ng kautusan ng Bagong Tipan na pinanghawakan ng Kristyanismo. Makikita natin ang mga salungatang ito sa maraming bahagi ng Biblia. Bakit binansagan ng Kristyanismo bilang erehiya sa lipunan ng mga Hudyo noon? May sapat na record sa Biblia kung saan maiintindihan natin ang dahilan para dito. Ngayon, dapat ding maging maluwag sa loob natin na magpatotoo tungkol sa ating makalangit na Ama at makalangit na Ina. At sa anumang sitwasyon, kung may sino mang magtatanong sa atin ng paano tayo makakatanggap ng kaligtasan, dapat na magawa nating sumagot ng manampalataya sa makalangit na Ama at Ina at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ipaliwanag nating mabuti ang dahilan at ibigay sa kanila ang malinaw at biblikal na konklusyon. Patungkol sa kautusan na sinunod ng mga Fariseo, mga Eskriba at ng mga Hudyo, at sa kautusan ng Bagong Tipan na ipinahayag ni Kristo Jesus, tingnan natin ang Luke chapter 22, 우리 누가복음 22장 잠시 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayon din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan, na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ano? Ang bagong tipan sa aking dugo. Ang Judaismo ay naniniwala sa kautusan ng lumang tipan na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Gayunman, ang Diyos mismo ay pumarito sa lupa at nagpahayag na itatatag niyang muli ang daan ng kaligtasan para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kautusan ng bagong tipan. Kung gayon, ano ang mangyayari sa kautusan ni Moises mula noon? Hindi na ito magkakaroon ng bisa. Ang mga pagpapala ng Diyos na ipinangako sa lumang kautusan ay nahinto lahat at isang bagong daan ng kaligtasan ang nabuksan sa pamamagitan ng kautusan ng bagong tipan. Ito ay dahil pumalupa ang Diyos sa laman at siya mismo ang nagpahayag ng kautusang ito. Kung gayon, paano naman sa panahon ng Espiritu Santo? Pumunta tayo sa Micah chapter 4.
Micah chapter 4 verse 1. Micah chapter 4 verse 1. At nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa mga burol. At ang mga tao ay magpupuntahan doon. At maraming bansa ang darating at magsasabi, halikayo, tayo umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob upang may turo niya sa atin ang kanyang mga daan at tayo'y makalakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula saan? Mula sa Zion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Kailan? Sa mga huling araw. Ibig sabihin, sa huling panahong ito ng Espiritu Santo. Sa panahon ng Espiritu Santo, ipinanumbalik ng ating Diyos ang lahat ng batas, mga tuntunin at mga kautusan ng bagong tipan na nasira at nawasak at inutusan niya tayong sundin ang mga ito sa panahong ito. Kung gayon, hindi ba't dapat nating sundin ang mga kautusan ng bagong tipan? Gaya ng ang sinaunang Kristyanismo ay matinding pinuna at dinala maging sa hukuman at pinaratangan ng erehiya. Ganito rin ang nangyayari sa ating Church of God sa mga araw ngayon. Kahit na trinato sila ng ganoon, hindi ba't nakarating si Apostol Pablo sa langit? Pero paano naman ang mga pinakapunong pari at matatanda na nagharap ng sakdal laban kay Pablo? Pagtitingnan natin ang sitwasyon ng sinaunang simbahan, lubusan nating maiintindihan kung anong uri ng pananampalataya ang dapat nating taglayin sa panahong ito para makatanggap ng kaligtasan at makapasok sa kaharian ng langit. Idinadalangin ko na didepende tayo sa salita ni na Ama at Ina hanggang sa huli at susundan sila, tumitingin lang sa ilawan ng salita. Sa umagang ito, naway sumainyo ang biyaya ng Diyos. Maraming salamat.